Photography. Dream. Reality. So, what's up mga ka-hardware? Nagbabalik na naman tayo sa ating YouTube channel. So, for today's video, isang katanungan na naman to sa mga gustong magnegosyo ng hardware business. At isa din to sa mga pinag-isipan namin nung bago kami magsimula ng aming negosyo. So, ano nga ba ang dapat nating i-consider sa ating itatayong hardware store? So, palagi nating binabanggit sa ating mga previous episodes na dapat meron tayong magandang location sa ating itatayong shop. So, ito ang question natin. Ano nga ba ang maganda? Magrenta or magtayo ng sariling pwesto? Okay, marami tayong criteria and research na ginawa bago tayo nakapamili kung renta ba or sariling pwesto. Ipaniwanag na lang natin yung pros and con ng sariling pwesto versus renta. Okay, sa lahat ng mga na-survey natin ng mga business owner, ang pinili nila is renta. So bakit renta yung pinili nila? Yung isang factor dyan is maliit lang yung capital nila. So kapag maliit ang capital, ang ipoprovide mo lang din talaga dyan mga shelves tsaka stante ng mga product mo. Compare mo kung magtatayo ka talaga agad ng sarili mong pwesto and mabubulblas mo yung budget mo sa lahat talaga ng product. So isa pa ito, halimbawa yung narentahan mo is vacant lot lang. Kapag vacant lot, it means walang pwesto. So ikaw na yung bahalang mag-provide ng temporary facility mo. So sa pag-rent ng vacant lot sa temporary facility, ang need mong i-provide dito is yung gagamitin mo for drywalls. Ang option dyan, gumamit ka ng mga GI pipe, kahoy muna, yero, plywood. So yun yung pinaka mababang cost na pwede kong mag-suggest sa'yo. Okay, update lang tayo. So kung makikita nyo, nandito yung storage natin ng mga bakal. So dito natin nilalagay yung mga mahabang items up to 6 meters. Kaya yung haba ng ating mga bodega is 6 meters. Plus yung ating parking ng mga truck and other vehicle ng ating mga stop. So nandito sa gilid natin yung proposed storage ng ating semento. Okay, so dumako na tayo sa sariling pwesto. So sariling pwesto kasi meron tayo tinatawag dyan na prototype. So sa prototype, ang ginagawa natin dyan is magtatayo muna tayo ng maliit na pwesto. Okay, so nag-arrive tayo sa prototype dahil ang unang factor sa prototype is yun na nga, katulad din ng renta, maliit na capital. So ang pinagkaiba lang nito sa renta ay meron tayong sariling lupa. So hindi na natin kailangan magbayad ng renta buwan-buwan. So yun, bali sa sinabi ko na maliit na kapital. So nag-research lang din talaga kami. And base doon sa mga napanood namin ng mga videos about business. So ang diskarte, kahit yung may mga malalaking kapital, is nagtatayo muna talaga ng mga prototype na pwesto. So katulad lang din sa renta na walang nakatayo na stall, either magtatayo ka muna talaga ng parang barracks lang para makapagpwesto ka na ng mga paninda mo. Ang pros and cons naman kasi kapag ka drywall tsaka concrete, syempre pag concrete, safe na safe talaga yung materialis mo, lalo't nasa hardware business tayo, kailangan niya waterproof. So pumunta na tayo sa aming naging desisyon. So dahil kami nandito kami sa may National Road, 4 lanes yung kalsada namin, and meron kaming lumang tindahan dito. Ang ginawa namin is renovation. So sa amin naman, dahil nga sariling lote ito, nagdesisyon na talaga kami ng permanent structure. So permanent structure dahil sa amin na nga ang lote, wala rin kaming binabayarang renta, plus lahat naman ng aming structure dito sa aming lote is nakaplano based sa aming SDP. So wala kaming masasayang dito na space and planado lahat ng building. So yun lang see you sa next vlog.